Alessa Leslie Alcantara. Isang malakas na hampas ng kamay ang dumapo sa mamahaling baso ng champagne sa gitna ng hapag, dahilan para lumipad ang kristal at bumagsak sa sahig ng may nakakabinging ingay. Napatigil ang lahat ng usapan. Ang ginintuang likido ay bumuhos sa silk na carpet, kasama ang libu-libong dolyar na halaga ng mga dokumentong nakakalat sa lamesa, basa at hindi na mabasa. Nakatayo si Alessa Leslie Alcantara, 24 taong gulang, sa gitna ng New York Gala. Ang hininga ay humahabol sa dibdib, ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi niya sinasadya. O sadyang nagiging pabaya siya sa gitna ng lahat ng panggigipit. Hindi mahalaga. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ng kanyang ama, si Don Rafael Alcantara, na unti-unting namumula sa matinding galit. Ang mga mata nito ay nagpakawala ng kidlat. Hindi ito galit na nakasanayan niya, ang galit na magtatapos sa pagbibigay ng bagong credit card o pagbabakasyon sa Paris. Ito ay galit na malamig, matalim at may halong pagkadismaya. Galit na bumubuo sa pinakamasamang bangungot niya. Leslie, bulong ng kanyang ama, ang boses ay parang sipol ng ahas, halos hindi marinig sa gitna ng bulungan ng mga bisita na nag-umpisa ng magsidatingan. Anong ginawa mo? Tumalikod si Leslie, ang kanyang dibdib ay masikip sa sama ng loob. Hindi niya sinasadyang makalat ang mga confidential files ng Alcantara Lim Conglomerate. Nakita niya ang mga numerong nakasulat sa mga ito, ang mga logo ng mga kalabang kumpanya. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pakiramdam niya ay patuloy siyang nakakulong sa isang ginintuang hawla, pinipilit na maging angkop sa isang papel na hindi niya gusto, habang ang tunay na siya ay patuloy na nakabaon sa ilalim ng lahat ng yaman at responsibilidad. Bumalik sila sa kanilang suite sa penthouse, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa ginto. Nakita ni Leslie ang pagod sa mukha ng kanyang ama, ngunit hindi iyon nagpabago sa katigasan ng kanyang mga salita. Ang mga dokumentong iyon, Leslie, simula ni Don Rafael, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lamig, ay naglalaman ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa aming susunod na mga strategic move. Dahil sa kapabayaan mo, maaring milyon-milyong dolyar ang mawala sa atin. At hindi lang iyon, ang reputasyon ng pamilya Alcantara, ang pundasyon ng ating imperyo, ay nasira. Hindi ko po sinasadya, sigaw ni Leslie, ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit niyo akong dinidiktahan. Pilit niyo akong ginagawang hindi ako. Gusto ko lang ng kalayaan. Tumindig si Don Rafael, ang kanyang anino ay bumalot sa kanya. Kalayaan, bulong niya. Ang kalayaan ay may katumbas na responsibilidad. At mukhang hindi ka pa handa para doon. Kaya bibigyan kita ng bagong aral, Leslie. Kinabukasan, lumipad si Leslie patungong Pilipinas. Hindi ito ang bakasyong nakasanayan niya sa Boracay o Palawan. Ito ay isang pagpapatapon, isang matinding parusa. Isang tiket lang, isang maliit na bagahe, at isang address sa isang kondominium na malayo sa kanyang nakasanayang mundo. Walang credit card. Walang driver. Walang assistant. Ang pagbaba niya sa Ninoy Aquino International Airport ay isang pagsubok. Ang mainit at mahalumigmig na hangin ay bumalot sa kanya, ang ingay ng mga tao, ang mga tawag ng taxi drivers. Pakiramdam niya ay sinakal siya. Sumakay siya ng taxi, ang amoy ng gasolina at piniritong pagkain ay umakyat sa kanyang ilong. Ang mga traffic jam ay tila walang katapusan, at ang mga kalye ay masikip, maalikabok, at malayo sa malinis na mga lansangan ng New York. Ang condominium unit na ibinigay sa kanya ay sapat lang. Isang maliit na sala, isang maliit na kusina, at isang silid tulugan. Walang skyline view. Walang walk-in closet. Parang kulungan. Ang kanyang tiyan ay kumulo sa gutom, ngunit ang tanging laman ng ref ay tubig at isang lumang instant noodles. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang kanyang puso ay nagingit-ngit sa galit at pagkadismaya. Ito na ba ang buhay niya ngayon? Dumating ang unang araw niya sa Aura Innovations Corp., isang mid-sized tech company sa Makati Business District. Ang gusali ay moderno, ngunit hindi katulad ng mga pinasukan niya sa New York. Naglakad siya papasok, ang kanyang suot ay isang simpleng office attire na hiniram pa niya, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Alessa Alcantara, matigas na tanong ng isang lalaki, si Marco Lim, ang kanyang magiging supervisor. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata ay mapanuri. Ikaw pala ang special trainee na ipinadala ni Don Rafael. Wala rito ang special treatment, Alcantara. Lahat ng trabaho, pantay-pantay. Napaismid si Leslie. Alam ko po, sir.
Kahit gusto niyang sumagot ng bastos, pinigilan niya ang kanyang sarili. Ito ang parusa niya. Ang buong araw ay isang bangungot. Pinagawa siya ni Marco ng mga clerical tasks, pagsasaayos ng mga files, paggawa ng kape, pagsasagot ng telepono. Mga bagay na hindi niya kailanman nagawa sa buhay niya. Bawat galaw niya ay tila mali. Alcantara, hindi ganyan. Ang gulo ng lamesa mo, sigaw ni Marco. Leslie, paki-photocopy ito, ngayon na. Ang lahat ng stress at inis niya ay bumulwak. Kailangan niya ng kape. Isang malakas na kape. Naglakad siya patungo sa pantry, ang kanyang isip ay ligaw na lumilipad, nag-iisip kung paano siya makakawala sa impyernong ito. Pumila siya sa coffee machine, ang amoy ng sariwang kape ay bahagyang nakapagpagaan ng kanyang pakiramdam. Kumuha siya ng isang mug, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa inis. Mayroong isang lalaki sa unahan niya, nakatalikod, naglilinis ng sahig. Suot niya ang kulay asul na uniforme ng janitor, ang mga kamay ay abala sa pagpupunas ng mga mansa. Excuse me, matigas na sabi ni Leslie, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Nagtatrabaho ako rito. Hindi ito coffee break ko. Humarap ang lalaki. Agad na nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang kanyang mukha ay payapa, ang mga mata ay malalim at kalmado. Hindi siya gwapo sa nakasanayang standard niya, walang makinis na balat, walang matangos na ilong, ngunit mayroong kakaibang pagiging matalino at mapagpasensya sa kanyang mga tingin. Pasensya na po, ma'am, sagot niya, ang kanyang boses ay malumanay. Tapos na po ang linis ko rito. Tumalikod si Leslie para kumuha ng kape, ang kanyang isip ay inis na inis. Isang janitor lang, pero ang presensya niya ay kakaiba. Sa pagmamadali niya at pagkairita, hindi niya napansin na may tumalsik na tubig sa kanyang mukha. Napaigtad siya, at sa hindi sinasadya, nasagi niya ang mainit na mug. Umalinggaw ang tunog ng babasagin. Bumagsak ang mug sa sahig, at ang mainit na kape ay bumuhos, hindi sa sahig, kundi direkta sa uniforme ng lalaki. Nagulat si Leslie. Oh my God! I am so sorry. Wala sa ugali niya ang mag-sorry, pero nagulat siya sa sarili niyang clumsiness. Ang lalaki, Gabo ang nakasulat sa kanyang name tag, ay nagpakawala lang ng isang mahinang buntong hininga. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, walang bahid ng galit o inis. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga basag na piraso ng mug. Okay lang po, ma'am, sabi niya habang pinupunasan ang mansa sa kanyang uniforme gamit ang isang lumang basahan. Kape lang po ito. Madali lang po itong linisin. Leslie stared at him, dumbfounded. Walang galit? Walang pagkairita. Siya, Leslie Alcantara, ang nagbubuhos ng kape sa kanya, at siya pa ang nagpapakumbaba. Ano ba yan, Gabo? Narinig ni Leslie ang boses ng isang babae, isa pang janitress. Maglilinis ka na naman. Bakit hindi mo sabihan na maging maingat si Ma'am? Ngumiti lang si Gabo, isang maliit, nakakatawang ngiti. Nangyayari po ang mga ganyan, Aling Nena. Okay lang po ako. Leslie felt a strange mix of guilt and disdain. Isang simpleng janitor, pero tila ba ay mas may sense of peace pa siya kaysa sa kanya. Bumalik siya sa kanyang desk, ang insidente ay nag-iwan ng isang bakas ng inis sa kanya. Isang janitor ang unang nakakita sa kanya sa pinakamababang estado niya, hindi man lang siya ginantihan ng masamang tingin. Napabuntong hininga si Leslie. Sinipa niya ang kanyang sapatos na may mataas na takong sa ilalim ng desk. Ayaw niya rito. Ayaw niya sa trabahong ito. Ayaw niya sa Pilipinas. At higit sa lahat, ayaw niya sa pakiramdam na ito, ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ng pagiging parusahan. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang ama. Nag-aalinlangan siya kung sasagutin. Sa huli, pinindot niya ang accept. Kamusta ang unang araw mo, anak? Malamig na boses ni Don Rafael. Mabuti, Papa, sagot ni Leslie, ang kanyang boses ay matigas. Gaya ng inaasahan mo. Mabuti, sagot ni Don Rafael. Narinig niya ang paghinga ng kanyang ama sa kabilang linya. Leslie, tandaan mo ito. Ito ay hindi lamang parusa. Ito ay isang pagkakataon. Matuto kang magpakumbaba. Matuto kang trumato ng tao. At higit sa lahat, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Huminto siya. Leslie, ito ay simula pa lamang. Matuto kang mag-adapt o mawawala sa iyo ang lahat. Pinutol ni Don Rafael ang tawag.
Leslie stared at her phone, ang screen nito ay nagpapakita ng kanyang sariling reflection. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Alam niya na ang lahat ng ito ay sadyang masakit. Isang walang katapusang paghihirap. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya, sa isang bansa na hindi niya kilala, na pilit siyang binubura bilang Alessa Alcantara, ang prinsesa ng imperyo. Alessa Leslie Alcantara. Ang bawat araw sa Aura Innovations Corp. ay tila isang walang katapusang pagsubok para kay Leslie. Mas masahol pa sa jet lag ang pakiramdam ng pagiging baliwala. Ang dating nakasanayang umaga niya na puno ng mamahaling kape at social media scroll, ngayon ay napalitan ng maagang pagbangon, pagsisiksikan sa elevator, at ang matalim na tingin ni Marco Lim. Alcantara! Tapos mo na ba yan? Ang boses ni Marco ay tila tunog ng pako na kinakaladkad sa blackboard. Ang kanyang opisina ay isang torture chamber para kay Leslie. Pinilit siya ni Marco na ayusin ang libu-libong lumang files na halos inaamag na sa storage room. Ang amoy ng alikabok ay dumikit sa kanyang ilong, at ang kanyang mga daliri ay namanhid sa pagbubuhat at paglilipat ng mga kahon. Sir, ginagawa ko po, sagot ni Leslie, ang kanyang boses ay halos pabulong, pilit na pinipigilan ang inis. Ang mga lumang kahon ay halos bumagsak sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong pisikal na trabaho. Kung hindi mo matatapos iyan bago magtanghalian, kalimutan mo na ang lunch break mo, banta ni Marco, nakangisi. Ang kanyang ngiti ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Alam niya na sinasadya siya ni Marco na pahirapan. Mayroong kakaibang kasiyahan sa mga mata nito sa tuwing nakikita siyang nahihirapan. Hindi lang iyon. Sa tuwing may pagkakataon, sisiraan siya ni Marco sa harap ng ibang empleyado. Oh, Alcantara, hindi ba't galing ka sa isang malaking pamilya? Bakit parang hindi mo alam ang simpleng paggawa ng spreadsheet? O, napakahina mo yata sa pag-encode, Leslie. Akala ko ba matatalino ang mga Alcantara? Ang kanyang mga salita ay parang suntok na dumadapo sa kanyang pagkatao, at sa bawat suntok, naramdaman niya ang unti-unting pagdurugo ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pangungutya mula kay Marco, umupo si Leslie sa kanyang desk, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Nagkamali siya sa pag-type ng isang email sa isang mahalagang kliyente, at pinahiya siya ni Marco sa harap ng buong team. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilan ang luha. Hindi niya hahayaang makita ni Marco na nasasaktan siya. Narinig niya ang paglipat ng mga gamit sa likuran niya, ang tunog ng paglilinis ng sahig. Nandoon si Gabo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang puting panyo na dahan-dahang inilapag sa gilid ng kanyang desk. Hindi siya tumingala. Hindi niya nakita si Gabo. Nang tiningnan niya ang panyo, ang tela ay malinis at presko. Sino ang naglagay niyon? Tanging si Gabo lang ang nakapaligid sa kanya. Isang simpleng kilos, ngunit nagbigay ito ng bahagyang init sa kanyang dibdib. Bakit siya nito tutulungan? Hindi sila magkakilala. Ni hindi niya ito kilala. Isang araw, nasa pantry si Leslie, nagpapainit ng instant noodles, ang kanyang tanghalian. Nagmamadali siya dahil kaunti na lang ang oras niya. Sa hindi sinasadya, nasagi niya ang isang saksakan ng blender at bumagsak ito sa sahig na basag. Narinig ni Marco ang tunog at lumabas sa kanyang opisina, ang mukha ay nakasimangot. Ano na naman yan, Alcantara, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong opisina. Pati ba naman blender, sinisira mo na ngayon? Ganyan ba ang turo sa iyo ng pamilya mo? Walang ingat, walang pakialam. Naramdaman ni Leslie ang pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan. Gusto niyang magtago. Naramdaman niya ang panunuyan ng ibang empleyado. Sorry po, sir, hindi ko sinasadya. Bago pa matapos ang kanyang pangungusap, biglang dumating si Gabo. Ang kanyang mukha ay kalmado, at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang kaparehong blender. Pasensya na po kayo, Sir Marco, malumanay niyang sabi. Nagkamali lang po ako ng lagay kanina. Nabasag ko po yung dating blender habang naglilinis. Buti po at may spare pa tayo. Napakunot ang noo ni Marco, nag-aalinlangan. Ngunit ang bagong blender ay totoo. Sige, Gabo, next time, maging maingat ka, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Umalis siya, nagmumura. Naiwan si Leslie, nakatulala kay Gabo. Bakit niya kinuha ang sisi? Siya ang may kasalanan. Gabo, bakit?
Ngumiti lang si Gabo, ang kanyang mga mata ay malumanay. Okay lang po, Ma'am Leslie. Maliit na bagay lang po yan. At bumalik na siya sa paglilinis. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Leslie ang mas maraming bagay tungkol kay Gabo. Hindi lang siya isang janitor. Sa mga break time, mapapansin niya na tila pinipilahan siya ng ibang empleyado. Hindi para magpautos, kundi para kumonsulta. Narinig niya ang isang group leader na nagtatanong sa kanya tungkol sa pinakamabilis na paraan para ayusin ang printer o isang AE staff na nagtatanong tungkol sa technical problem sa server room. Hindi siya isang simpleng tagalinis. May alam siya. At higit sa lahat, ang lahat ay may respeto sa kanya. Ang mga boses nila ay malumanay at ang mga tingin nila ay puno ng paggalang. Isang hapon, nasa pantry si Leslie, nagpapainit ng lumang kanin. Ang kanyang cellphone ay naiwan niya sa desk. Narinig niya ang boses ni Gabo mula sa kabilang pinto ng pantry, nakikipag-usap sa ilang mga kawani. Alam nyo, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay kalmado at matino, hindi lahat ng bagay ay nakikita sa kung ano ang hawak mo. May mga bagay na mas mahalaga pa sa posisyon o sa pera. Ang respeto, ang pagtulong sa kapwa, ang pagiging totoo. Iyan ang tunay na kayamanan. Naramdaman ni Leslie ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga salita niya ay bumabaon sa kanyang puso. Ito ba ay patungkol sa kanya? O sa kanilang lahat? Sa isang pagkakataon, nang umuwi si Leslie mula sa trabaho, nakita niya si Gabo sa lobby, nakaupo sa isang silya, nag-iisa. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na notebook. Nakatingin siya rito, ang kanyang mga mata ay seryoso at nakatutok. Hindi siya nagbabasa ng comics o nobela. Nagdrawing siya. Dahan-dahang lumapit si Leslie, curious. Ang nilalaman ng notebook ay hindi ordinaryong drawing. Ito ay mga komplikadong architectural diagrams, puno ng mga blueprints at structural calculations. Mayroon ding mga graphs at charts na tila mga business projections. Napakadetalyado. Napakasalimuot. Hindi ito mukhang gawa ng isang janitor. Nang marinig ni Gabo ang kanyang yapak, mabilis niyang isinara ang notebook. Napaigtad siya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat at pagkaalarma. Bigla siyang tumayo at naglakad palayo, na parang wala siyang ginawa. Naiwan si Leslie, nakatingin sa kung saan siya nawala. Ang kanyang puso ay kumalabog sa dibdib. Isang kakaibang pagdududa ang namuo sa kanyang isip. Ang mga piraso ng impormasyon, ang panyo, ang pagkuha ng sisi para sa blender, ang mga pag-uusap ng ibang empleyado, at ngayon, ang notebook na puno ng mga komplikadong plano, lahat ay tila nagtuturo sa isang bagay. Sino ka ba talaga, Gabo? Hindi ka isang ordinaryong janitor. Iyan ang sigurado. Ngunit ano ka? Ang tanong na ito ay nagsimulang gumapang sa kanyang isip, mas malalim pa sa mga iniisip niya tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang kaparusahan. Leslie Alcantara. Umiinit ang ulo ni Leslie sa bawat araw na lumilipas sa Aura Innovations. Ang kanyang pagtitiis ay sumusubok na. Isang Lunes ng hapon, habang abala siya sa paglalagay ng labels sa daan-daang folders, biglang sumulpot si Marco sa kanyang likod, ang kanyang mukha ay nakangisi. Alcantara, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila may gustong iparating na masama. May ipapagawa ako sa'yo. Kailangan mong magpunta sa branch office natin sa Pasig. Kailangan mong i-personally ihatid ang mga dokumentong ito kay Emer de la Cruz. Kailangan niya yan bago mag-closing hours. Kinabahan si Leslie. Pasig. At bago mag-closing hours. 3:00 na ng hapon. Alam niyang malayo iyon at ang traffic sa Manila ay walang kapantay. Sir, wala po bang courier? O hindi po ba pwedeng i-email na lang? Nagtaas ng kilay si Marco. Hindi. Confidential ito, Leslie. At kailangan mong matutong lumabas ng opisina. Saka, alam mo naman walang courier ngayon. At bawal mag-email. Oras na para magtrabaho ka ng real job. Ngumisi siya. At least, hindi ka na maglilinis ng files. Walang nagawa si Leslie kundi sundin ang utos ni Marco. Napakaliit ng wallet niya at ang taxi fare ay malaking gastos na para sa kanya. Kailangan niya ang trabahong ito, gaano man ito kasakit. Pagkalabas niya ng building, ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog. Naramdaman niya ang init ng usok mula sa mga sasakyan. Naghanap siya ng taxi.
Ang kanyang cellphone, na luma at halos bulok na, ay kanina pa nagbibigay ng warning na low battery. Hindi ito ang oras para maubusan siya ng battery. Sumakay siya ng taxi. Sa kalagitnaan ng biyahe, sumikip ang trapiko. Ang metro ay patuloy sa pagtakbo at ang pagkadismaya niya ay unti-unting lumalaki. Kinailangan niyang magbaba sa isang sulok at maglakad dahil hindi na makakadaan ang taxi sa siksikan. Ang mga kalye ay masikip, puno ng tao at ingay. Nagsimula siyang maglakad. Gabi na. Hindi niya kabisado ang lugar na yon. Ang mga ilaw ay madilim at ang mga daanan ay tila magkakapareho. Sinubukan niyang tawagan si Emer de la Cruz, ngunit tuluyan nang namatay ang kanyang cellphone. Buwisit naman, bulong niya, halos maiyak. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa balat. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. May kakaiba sa paligid. Ang mga tao ay tila lumiliit at ang mga anino ay humahaba. Narinig niya ang mga yapak sa kanyang likod. Mas binilisan niya ang paglakad. Miss! Miss! Narinig niya ang isang boses mula sa likod niya. Nawawala ka yata. Hindi siya lumingon. Binilisan pa niya ang paglakad. Ngunit naramdaman niya ang paglapit ng mga yapak. 3 o 4 na lalaki. Ang kanilang mga boses ay mababa at parang nagbibiro. Huwag kang magmadali, miss. Tara, samahan ka namin. Naramdaman ni Leslie ang pagbilis ng tibok ng puso niya. May kakaiba sa paligid. Ang mga tao ay tila lumiliit at ang mga anino ay humahaba. Narinig niya ang mga yapak sa kanyang likod. Mas binilisan niya ang paglakad. Miss! Miss! Narinig niya ang isang boses mula sa likod niya. Nawawala ka yata. Hindi siya lumingon. Binilisan pa niya ang paglakad. Ngunit naramdaman niya ang paglapit ng mga yapak. 3 o 4 na lalaki. Ang kanilang mga boses ay mababa at parang nagbibiro. Huwag kang magmadali, miss. Tara, samahan ka namin. Naramdaman niya ang pagkataranta. Walang tao. Madilim na ang kalye. Napunta siya sa isang eskinita na tila walang katapusan. Pakiusap, layuan niyo ako, pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso, at pilit siyang hinila pabalik. Napasigaw si Leslie. Bitawan mo ako. Pinilit niyang magpumiglas, ngunit mas malakas sila. Ang isa ay humawak sa kanyang bag, pilit na kinukuha. Ang kanyang mga dokumento ay nagkalat sa sahig. Hoy! Bitawan niyo ang babae. Isang boses ang umalingaw sa dilim, malakas at puno ng otoridad. Nagulat ang mga lalaki. Nakita ni Leslie ang isang anino na biglang sumulpot mula sa likod ng isang poste. Hindi niya halos makita ang mukha nito, ngunit ang kanyang tindig ay malakas at pamilyar. Si Gabo. Ang mga lalaki ay nagtawanan. Sino ka ba, kuya? Isang janitor na nagpapakabayani. Umalis ka na bago ka masaktan. Ngunit hindi na tinag si Gabo. Ang kanyang boses ay naging mas kalmado, ngunit mas matalim. Kung ayaw niyong masaktan, umalis na kayo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang isa ay sumugod, handang sumuntok. Ngunit bago pa lumapag ang kamao nito, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Gabo. Nahulog ang lalaki, napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis, halos hindi makita. Hindi ito simpleng suntukan. Mayroong diskarte. Mayroong kasanayan. Sumugod ang dalawa pa. Gumanti si Gabo, hindi nagpapatalo. Nakita ni Leslie ang sipa niya sa isa, ang pag-ilag niya sa isang suntok, at ang pagpilipit niya ng kamay sa isa pang lalaki, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang dulo ng matulis na bagay na sumagi sa braso ni Gabo. Ngunit hindi siya tumigil. Sa loob lamang ng ilang segundo, natumba ang lahat ng mga lalaki. Ang ilan ay nawalan ng malay, ang iba ay humihingi ng tawad. Tumingin si Gabo sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Kung makikita ko pa kayong muli, hindi na ito ang mangyayari, banta niya, ang boses ay mababa at puno ng babala. Tumakbo ang mga lalaki, iniwan si Gabo at Leslie sa kalye. Leslie was trembling, ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Hindi siya makagalaw. Lumapit si Gabo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ma'am Leslie. Okay ka lang po ba? Niyakap ni Leslie si Gabo nang hindi sinasadya.
Naramdaman niya ang init ng kanyang katawan, ang matinding paghupa ng takot. Ang kanyang amoy ay amoy sabon, amoy trabaho, ngunit sa sandaling iyon ang pinaka nakapagpapahupa sa kanya. Gabo, salamat. Humiwalay siya, at doon niya nakita ang dugo sa braso ni Gabo. Isang mahaba at mababaw na hiwa. Gabo, sugatan ka. Maliit na bagay lang po ito, ma'am, sabi niya, pilit nang umingiti. Okay lang po ako. Hindi. Kailangan mong gamutin yan. Lassie insisted. Hinila niya si Gabo patungo sa pinakamalapit na botika na may kaunting ilaw. Naghanap siya ng disinfectant at band-aid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang nililinis ang sugat ni Gabo. Ang kanyang dating kirot at galit sa mundo ay napalitan ng pag-aalala. Bakit ka nandito? Tanong ni Lassie habang inilalagay ang band-aid. Paano mo nalaman? Nag-iwas ng tingin si Gabo. Nakita ko po kayo kanina sa opisina, Ma'am Lassie. Tapos po, narinig ko po si Sir Marco na inutusan kayo na maghatid ng papeles sa malayo. Medyo kinabahan po ako. Nagpakawala siya ng isang mababang tawa. Kaya po, sinundan ko po kayo. Napatingin si Lassie sa kanya, nagulat. Sinundan mo ako? Ang isang tao na hindi niya pinapansin, na madalas niyang kagalitan, ay sinundan siya upang siguraduhin ang kaligtasan niya. Hindi ko naman po intensyon na maging stalker, ma'am, sabi ni Gabo, bahagyang namumula ang pisngi. Naisip ko lang po na baka mahirapan kayo sa lugar. At ayokong may masamang mangyari sa inyo. Ang mga salitang iyon ay bumabaon sa puso ni Lassie. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha ng takot kanina, ay unti-unting napuno ng ibang emosyon. Ang kanyang puso ay kumalabog, hindi sa takot, kundi sa isang kakaibang init. Salamat, Gabo, bulong niya. Hindi niya alam kung paano pa magpapasalamat. Tumango lang si Gabo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng pag-aalala. Ma'am Lassie, simula po nang dumating kayo, may kakaiba po akong naramdaman. Huminto siya, nag-aalinlangan. Hindi ko po maintindihan, pero sa tuwing nakikita ko po kayong nahihirapan o nakangiti, may kakaiba po akong nararamdaman. Lassie's breath caught in her throat. Ang sinasabi ba niya ay, Ma'am Lassie, patuloy ni Gabo, ang kanyang boses ay mas malumanay pa, nagustuhan ko po kayo. Kahit po minsan medyo matigas po ang ulo ninyo. Ngumiti siya, isang tunay at taos-pusong ngiti na nagpakita ng lambot sa kanyang mga mata. Gusto ko po kayong protektahan. Hindi lang po dahil sa trabaho ko. Lassie could only stare at him, speechless. Ang isang janitor ay nagtapat sa kanya ng pagtingin. Ang dating Lassie ay tatawanan ito, lalaitin. Ngunit ang bagong Lassie, ang Lassie na nasaktan, natakot, at ngayon ay ligtas dahil sa kanya, ay naramdaman ang isang matinding init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang pagmamahal na nakasanayan niya, walang material, walang status. Puso lang. Pagkatapos ng ilang sandali, sinamahan siya ni Gabo pauwi. Sa elevator, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Naramdaman ni Lassie ang kakaibang presensya niya. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang balikat, isang maliit na pagsuporta. Nang makarating sila sa kanyang unit, nagpaalam si Gabo. Magpahinga na po kayo, Ma'am Lassie, sabi niya, ang kanyang boses ay nag-aalala. Salamat ulit, Gabo, sagot ni Lassie, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pumasok si Lassie sa kanyang unit, ang kanyang puso ay kumakanta. Bumagsak siya sa sofa, ang mga alaala ng gabi ay sariwang-sariwa. Ang takot. Ang pagliligtas. Ang pagtatapat. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ang lumalaki doon. Napansin niya ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Gabo kanina nang yakapin niya ito. Isang maliit, itim na kahon. Hindi ito mukhang ordinaryong gamit. Kinuha niya ito. Mabigat. Mukhang may electronic component. Nagulat siya. Hindi ito dapat pag-ari ng isang janitor. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, hindi ito simple. May mga maliliit na circuit board at isang microchip na tila isang device. May isang bahagi doon na tila isang hidden wallet o isang e-holder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang maliit na compartment. Sa loob, nakasiksik ang isang makintab na corporate e-card. Lassie squinted her eyes, trying to make out the name and title. Gabriel Zamoran. Bulong niya. Pagkatapos, nakita niya ang logo ng Aura Innovations Corp.,
at ang nakasulat sa ilalim ng pangalan, Chief Executive Officer. Leslie dropped the device, ang tunog nito ay tila isang bomba na pumutok sa tahimik na silid. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang janitor ang taong nagligtas sa kanya, ang taong nagtapat ng pagtingin sa kanya ay ang CEO ng kumpanya. Hindi ito totoo, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng nangyari, ang kanyang damdamin, ang pagbabago niya, ay tila isang malaking kasinungalingan. Bumalik ang galit at pagkadismaya. Gabriel Gabo Zamora. Tahimik na umupo si Gabriel Zamora sa malaking swivel chair sa gitna ng kanyang opisina. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang kumikinang na skyline ng Makati, ang mga matatayog na gusali ay tila mga bantay sa kanyang imperyo. Ang ilaw sa kanyang opisina ay dim, ngunit ang monitor sa kanyang desk ay maliwanag, nagpapakita ng mga komplikadong financial reports at business proposals. Ito ang kanyang mundo. Ang mundo ni Gabriel Zamora, ang CEO ng Aura Innovations Corp., isang powerhouse sa tech industry. Kasalungat sa lahat ng ito ay ang nakakalat na uniforme ng janitor sa gilid ng kanyang mesa, ang kulay asul na tela, ang na may pangalang Gabo, ang lumang sapatos. Ang mga gamit na yon ay sumisimbolo sa kanyang pagpapanggap, ang kanyang lihim na pagkakakilanlan na halos walang nakakaalam. Isang disgisi na kanyang sinadya upang obserbahan ang kanyang sariling kumpanya, upang makita ang tunay na pulso ng Aura Innovations, at upang masuri ang mga taong gumagalaw sa loob nito. Ngunit kamakailan, nagkaroon ng ibang dahilan. Isang dahilan na may pangalang Alessa Alcantara. Napakagat siya sa kanyang labi. Sariwa pa sa kanyang isip ang yakap ni Leslie. Ang kanyang panginginig, ang kanyang takot, at ang kanyang pagpapasalamat. At ang kanyang sariling pagtatapat, isang spontaneous confession na lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya inaasahan. Isang confession na tila hindi angkop sa kanyang plano. Ngunit paano niya itatago ang damdaming iyon? Naalala niya ang nakaraan. Taon na ang nakalipas, bago niya binuo ang Aura Innovations, bago siya naging isang kilalang pangalan sa negosyo. Simple lang ang buhay niya noon, nagtatrabaho sa isang maliit na tech startup. May isang babae siyang minahal ng buong puso, si Karina. Pinaniwala niya si Karina na magtatayo siya ng sarili niyang kumpanya, na magiging matagumpay siya. Ngunit kinailangan niyang itago ang kanyang mga plano at ang mga lumalaking pondo niya sa simula para sa privacy at seguridad. Ang akala ni Karina ay isa lang siyang ordinaryong software developer. Hindi ko na kaya ito, Gabo, sabi ni Karina, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Ano bang kinabukasan ang maibibigay mo sa akin? Puro pangarap lang. Nasaan na ang mga pangako mo? Gusto ko ng stable na buhay, hindi ang paghihintay sa anumang mangyayari. Naramdaman ni Gabo ang sakit sa kanyang dibdib. Pilit niyang ipinaliwanag na malapit na siyang magsimula, na mayroon na siyang puhunan, na sadyang kailangan niya lang ng kaunting oras. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Karina. Iniwan siya nito para sa isang lalaking may mas stable na trabaho at mas siguradong kinabukasan. Mula noon, naging maingat si Gabo. Natuto siyang maging pribado. Natuto siyang sumubok ng mga tao. Ang kanyang karanasan ang nagtulak sa kanya upang magpanggap bilang isang janitor sa kanyang sariling kumpanya. Nais niyang makita kung paano gumalaw ang mga tao sa ibaba, kung ano ang tunay na kultura, at kung sino ang mga tao na magtatrabaho ng tapat, hindi dahil sa kinang ng posisyon. At pagkatapos ay dumating si Leslie. Sa kanyang computer, binuksan niya ang internal AC feed ng opisina. Nakita niya si Leslie, nakaupo sa kanyang desk, nakayuko. Nakita niya kung paano siya kinutya ni Marco. Nakita niya ang pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit nakita rin niya ang pagbabago. Ang unti-unting pagbaba ng kanyang pader. Ang unti-unting pag-unawa niya sa mundo sa labas ng kanyang gintong kulungan. Nakita niya ang mga simpleng kilos ni Leslie, ang kanyang pagtulong sa isang matandang janitress, ang kanyang pagiging pasensyosa sa isang mahirap na kliyente, ang kanyang pagsubok na gawin ang mga pinakamababang trabaho ng walang reklamo. Maliban sa kanyang sarili na naririnig niya sa loob ng isip niya. Ang Leslie na iyon ay malayo sa Leslie na nakakalat ng kape sa kanya sa unang araw. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. May kakaiba kay Leslie. Hindi lang ito ang challenge ng project niya. Ito ay totoo. Ang pagmamalasakit na naramdaman niya nang makita niya si Leslie na nasa panganib kanina ay totoo. Ang pagtatapat niya ay hindi planado, ngunit ito ay nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ngunit nag-aalala siya.
May alam si Gabo na hindi pa alam ni Leslie. Ang katotohanan tungkol sa dahilan kung bakit siya narito. At ang mas malaking banta na papalapit sa kanyang pamilya. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Don Rafael Alcantara. Mabilis niyang sinagot. Gabo, sabi ni Don Rafael, ang kanyang mukha ay tila pagod, ngunit may bahagyang ngiti. Kamusta ang aking anak? Nagsisimula na ba siyang matuto? Sir Rafael, sagot ni Gabo, ang kanyang boses ay naging formal. Nagbabago po si Leslie. Marami na po siyang natutunan. At may naramdaman po siyang bagong damdamin sa akin. Nag-aalangan si Gabo na sabihin ang kanyang pagtatapat, ngunit kailangan itong malaman ni Don Rafael. Napangiti si Don Rafael. Mabuting balita yan, Gabo. Ibig sabihin, tama ang plano ko. Nagsisimula na siyang maging isang ganap na Alcantara, hindi lang sa pangalan, kundi sa puso. Bumuntong hininga si Gabo. Sir Rafael, may nag-aalala po ako. Ang insidenteng nangyari kay Leslie kanina hindi po ito simple. May mga senyales na tila may nagpaplano. Feeling ko, may kinalaman si Donatella Suarez dito. Sumeryoso ang mukha ni Don Rafael. Alam ko. Kaya nga gusto kitang kausapin, Gabo. Ang sitwasyon sa Alcantara Lim ay mas masahol pa sa inaakala mo. Ang mga galaw ni Suarez ay nagiging agresibo. Hindi lang kami mawawalan ng pera. Maaring mawala ang buong legacy ng pamilya namin. Gabo's jaw tightened. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ang Alcantara Lim conglomerate ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang aksidente ni Leslie ang nagbigay ng malaking crack sa kanilang pundasyon. Kailangan ko ng tulong mo, Gabo, patuloy ni Don Rafael, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Kailangan nating mapagtibay ang merger. At kailangan nating masigurado na si Leslie na magiging handa siya. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang leader. Ang totoo, Gabo, ang pagpapanggap mo ay hindi lang para sa pagsubok sa kanya. Ito rin ay para maprotektahan siya, at para makita mo ang tunay niyang potensyal sa ilalim ng lahat ng yaman. Tumango si Gabo. Ang bigat ng kanyang responsibilidad ay lalong lumaki. Hindi lang ito negosyo. Hindi lang ito pagsubok. Buhay ito. Kinabukasan ito. At higit sa lahat, puso ito ni Leslie. Matapos ang tawag, tiningnan niya muli ang kanyang screen. Binuksan niya ang profile ni Leslie Alcantara, ang kanyang resume, ang kanyang larawan sa ang kanyang mga naitala. Nakita niya ang isang batang babae na may matatalim na tingin, puno ng pagmamataas. Ngunit sa kanyang isip, ang nakikita niya ay ang Leslie na nanginginig sa kanyang bisig, ang Leslie na nagbigay ng panyo sa kanya, ang Leslie na may busilak na puso sa ilalim ng kanyang matigas na exterior. Kailangan ko bang ituloy ito, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Alam niya na ang pagpapakita ng kanyang tunay na sarili ay maaring makasira sa lahat ng binuo niya sa pagitan nila. Maaari siyang mapuot sa kanya, tulad ng nangyari sa nakaraan. Ngunit hindi niya kayaang mawala si Leslie. Mahalaga na siya sa kanya. Biglang may nag-flash na balita sa kanyang screen. Isang news alert. Tapatan ng korporasyon, Suarez Group, agresibong bumibili ng shares ng Alcantara Lim, nagbabanta ng hostile takeover. Napangisi si Gabo. Si Donatella Suarez. Ang kanyang kalaban ay hindi nagpapahinga. Ngayon, mas lalong naging kritikal ang lahat. Ang tanging paraan para maligtas ang Alcantara Lim ay ang mabilis na pagpapasa ng merger. At ang tanging paraan para magawa iyon ay kailangan niyang panindigan ang kanyang plano. Kahit pa nangangahulugan ito na kailangan niyang saktan si Leslie sa simula. Alessa, Leslie Alcantara. Nagkibit balikat si Leslie nang marinig ang huling busina ng overtime. 7:00 na ng gabi at nag-iisa na lang siya sa kanyang desk sa opisina ng Aura Innovations. Pinilit niya ang kanyang sarili na tapusin ang huling batch ng mga report na sadyang ibinigay ni Marco sa kanya. Alam niya na gusto lang siya nitong pahirapan, na wala siyang intensyong pahabain ang kanyang oras sa trabaho para sa kapakanan ng kumpanya. Ngunit determinado si Leslie na patunayan ang kanyang sarili, hindi kay Marco, kundi sa kanyang ama at, sa hindi niya maintindihan, kay Gabo. Ang kanyang pagkatao ay nagbago. Hindi na siya ang Leslie na agad susuko. Madilim na ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gusali sa paligid ay unti-unting namamatay, at ang kanyang opisina ay naging isang malamig, tahimik na kaharian. Naramdaman niya ang kakaibang pagkabahala. Nag-iisa siya.
Tumindig siya, inayos ang kanyang mga gamit, at nagtungo sa elevator. Pagkababa niya sa ground floor, walang katao-tao sa lobby. Ang security guard ay tila abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Bumuntong hininga si Lassie. Kailangan niyang maglakad ng kaunti patungo sa main road para makahanap ng taxi. Ang kanyang lumang cellphone ay nanatiling patay. Wala siyang pera para mag-load. Nagsimula siyang maglakad. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng kalye ay tila mas malabo kaysa karaniwan. Napadaan siya sa isang eskinita, isang shortcut na sinabi ng isang kasamahan niyang janitress na mas mabilis daw makarating sa main road. Ngunit sa dilim, ang shortcut ay naging isang labirint ng mga anino at kakaibang amoy. Bumilis ang tibok ng puso niya. May kakaiba. Ang ingay ng Maynila ay tila lumayo at ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang mga yapak. Narinig niya ang mga yapak sa kanyang likod. Mabilis siyang lumingon. 5 lalaki, nakasuot ng dark hoodies, ang humaharang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay nakakubli sa anino. Ang mga mata niya ay nanlaki sa takot. May hinahanap lang kami, miss, sabi ng isa, ang kanyang boses ay malalim at nakakatakot. May kasama ka bang importanteng bagay? Alam naming meron. Hindi na nag-isip si Lassie. Tumakbo siya sa kabila ng kanyang takong. Ngunit mabilis sila. Hinila siya ng isa sa kanyang buhok at naramdaman niya ang matalim na sakit. Napasigaw siya. Sumunod ang isang suntok sa kanyang tiyan. Napaupo siya sa lupa, ang mga dokumento sa kanyang bag ay nagkalat sa paligid. Akin na yan, sigaw ng isa, pilit na inaagaw ang kanyang bag, hindi ito simpleng hold up. May hinahanap sila. May alam sila. Naramdaman ni Lassie ang pag-atake ng panik. Pipikit na sana siya, handang sumuko, nang marinig niya ang isang boses na nagpatigil sa lahat ng kanyang takot. Bitawan niyo siya. Isang anino ang sumulpot mula sa dilim, mabilis at tahimik. Hindi niya nakita ang pinagmulan nito, tila bigla na lang itong lumabas sa hangin. Si Gabo. Ngunit hindi siya nakasuot ng uniforme ng janitor. Nakasuot siya ng isang dark jacket at pants na nagkukubli sa kanyang katawan, ngunit nagpapakita ng kanyang malakas na pangangatawan. Nagtawanan ang mga lalaki. Oh, heto na naman ang bayani. Hindi ka ba natuto sa huling beses, janitor? Ngunit ang Gabo na nakita ni Lassie ngayon ay iba. Hindi siya nagpakita ng ngiti o simpleng salita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ang kanyang mga galaw. Ang isa sa mga lalaki ay sumugod kay Gabo, may hawak na kutsilyo. Lassie screamed. Ngunit bago pa bumagsak ang kutsilyo, umiwas si Gabo, mabilis at likido ang kanyang paggalaw. Pagkatapos, isang matinding sipa ang dumapo sa tiyan ng lalaki, at bumagsak ito, nawala ng hininga. Ang isa pa ay sumugod, ngunit sinalubong siya ni Gabo ng isang mabilis na suntok sa panga. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis, halos hindi makita. Ito ay hindi lamang simpleng pakikipaglaban. Ito ay kasanayan sa martial arts. Mayroong profesionalismo. Lassie watched in awe and terror as Gabo moved like shadow in the night. Ang kanyang katawan ay tila isang sandata, ang bawat galaw ay may layunin. Isang sipa sa tuhod, isang suntok sa likod, isang swift takedown. Isa-isa natumba ang mga lalaki. Ang huling lalaki ay sinubukan pang tumakas, ngunit hinabol siya ni Gabo. Narinig ni Lassie ang isang malakas na tunog ng pagbagsak. Pagkatapos, bumalik si Gabo, ang kanyang hininga ay humahabol, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. Lassie. Lassie, okay ka lang ba? Lumapit si Gabo sa kanya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lassie could only nod, her body trembling uncontrollably. Tumayo siya, at sa hindi sinasadya, nakita niya ang isa sa mga lalaki na sumigaw sa sakit. Sa kanyang kamay, mayroon siyang kakaibang simbolo na nakaukit sa kanyang braso, isang maliit na dragon na may korona. Nagulantang si Lassie. Nakita na niya yon. Sa isang news article, sa isang report tungkol sa illegal activities ng Suarez Group. Ngunit hindi niya agad nililink ang Suarez Group sa kanyang sarili. Ano yan? Tanong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Agad na tiningnan ni Gabo ang direksyon ng tingin niya. Napatigil siya. Wala yan, Lassie. Huwag mo nang pansinin. Agad niyang hinila si Lassie palayo. Pero Gabo, nakita ko yon. Hindi mahalaga, matigas na sabi ni Gabo na nagpaputol sa kanya.
Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong kakaibang pagkabahala, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tila may tinatago. Ngunit hindi na nagawa pang magtanong ni Leslie. Ang kanyang braso ay biglang namanhid at naramdaman niya ang init ng dugo. Tumalsik pala sa kanya ang dugo mula sa sugat ni Gabo. Ang sugat sa braso niya ay mas malalim kaysa sa huling beses. Gabo! Sugatan ka ng malala! Leslie cried, her voice full of panic. Okay lang ako, Leslie, he said, trying to wave it off, konting galos lang yan. Hindi. Hindi konti yan. Kailangan mong magpagamot. Hinila siya ni Leslie patungo sa pinakamalapit na ospital na sadyang nakita niya habang naglalakad kanina. Ang kanyang pagkabahala ay mas malaki pa kaysa sa kanyang sariling takot. Sa emergency room, tiningnan ng doktor ang sugat ni Gabo. Mababaw lang pero malaki ang sugat. Kailangan tahiin. Habang tinatahi ang sugat ni Gabo, tahimik na umupo si Leslie sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang kamay, mahigpit na nakahawak. Ang matinding takot kanina ay napalitan ng isang malalim na pagmamalasakit. Ang Gabo na ito ay hindi lamang isang janitor. Siya ang kanyang tagapagligtas. Ang kanyang protector. Salamat, Gabo, bulong ni Leslie, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Tiningnan siya ni Gabo, ang kanyang mga mata ay malambot. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo, Leslie. Naramdaman niya ang pagpiga ng kanyang kamay. Hindi ko maintindihan kung paano, pero sa tuwing nakikita kitang nahihirapan o nasa panganib, pakiramdam ko kailangan kitang protektahan. Mahalaga ka sa akin, Leslie. Naramdaman ni Leslie ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Gabo ang mga salitang iyon ng direkta, ng buong sinseridad. Sa gitna ng kaguluhan, ng dugo, ng sakit, ang kanyang pagtatapat ay tila isang ilaw na bumabalot sa kanya. Hindi niya inakala na maririnig niya ang mga salitang iyon mula sa isang taong tulad ni Gabo. Ngunit ang mga salita niya ay totoo. Nararamdaman niya iyon. Mahalaga ka rin sa akin, Gabo, bulong ni Leslie, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang damdamin ay totoo. Ang pagbabago niya ay totoo. Nang matapos ang pagtahi, umuwi sila. Tahimik silang naglakad sa mga kalye ng Makati, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak. Ang mundo ay tila nawala at sila lamang ang naroroon. Nang makarating sila sa lobby ng kanyang kondo unit, nagpaalam na si Gabo. Magpahinga ka na, Leslie. Sasamahan lang kita hanggang dito. Salamat ulit, Gabo, bulong ni Leslie. Humalik siya sa pisngi ni Gabo, isang maliit na halik, ngunit puno ng damdamin. Ingat ka. Pagkapasok ni Leslie sa kanyang unit, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang lamesa, nakita niya ang itim na device na nahulog mula sa bulsa ni Gabo kagabi. Kinuha niya ito at napansin niya ang isang bagong maliit na marka sa gilid. Tila isang scratch, ngunit sa ilalim nito, nakita niya ang isang maliit na, halos hindi makita, corporate logo. Isang logo na familiar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita. Isang logo ng isang kumpanya na nakikipag-ugnayan sa Alcantara Lim. Leslie's heart started to pound again, not from love, but from a growing sense of unease. Bakit may ganitong logo sa device ni Gabo? Ang janitor na nagsasalita ng matalino, lumalaban na parang propesyonal, at may mga gamit na hindi akma sa kanyang posisyon. Nagulat siya. Sino ka ba talaga, Gabo? At bakit mo ako nililigtas ng ganito? Leslie Alcantara. Nagising si Leslie kinabukasan na tila ba ay may dalawang puwersa na naglalaban sa kanyang isip. Sa isang banda, ang alaalang iniligtas siya ni Gabo, ang init ng kanyang yakap, ang kanyang pagtatapat, lahat ng iyon ay nagdala ng pag-asa at pagmamahal sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong klase ng koneksyon sa isang tao, isang koneksyon na hindi nakabase sa kanyang apelyido o yaman. Ngunit sa kabilang banda, ang itim na device na nahulog mula sa bulsa ni Gabo, ang corporate logo, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, lahat ng iyon ay nagpasigla sa kanyang mga duda. Hindi siya maaaring maging isang simpleng janitor. Sino ka ba talaga, Gabo? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso ay nagsasabing magtiwala, ngunit ang kanyang isip, na hinubog ng mundo ng mga negosyo at mga lihim, ay nagsasabing mag-ingat. Sa opisina, pilit na ginawa ni Leslie ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay ligaw na lumilipad.
Sinubukan niyang magtanong-tanong tungkol kay Gabo sa ibang mga empleyado. Lumapit siya kay Aling Nena, ang matandang janitress na madalas niyang makita. Aling Nena, matagal na po ba kayo rito sa Aura Innovations? Tanong ni Leslie, pilit na nagpapaka-inosente. Naku, Ineng, sagot ni Aling Nena, nakangiti. Halos 10 taon na. Nagsimula pa ako dito noong maliit pa lang ang kumpanyang ito. Ah, ganoon po ba? Kilala niyo po ba si Gabo? Siya po yung janitor na madalas kasama niyo. Naku, si Gabo? Naman. Si Gabo, napakabait na bata niyan. Hindi lang mabait, matulungin pa. Saka, ang galing niyan. Parang alam niya lahat ng bagay. Minsan, mas marami pa siyang alam sa mga igi namin eh. Nagtawa si Aling Nena. Kahit anong tanong mo sa kanya, may sagot siya. Pati nga yata sa mga business documents na hindi ko maintindihan na ipapaliwanag niya eh. Malalim mag-isip yan. Napakunot ang noo ni Leslie. Business documents. Minsan nakikita ko siyang nagbabasa ng mga yon sa cafeteria. Akala mo nga kung sino siyang boss, pero janitor lang pala, sabi ni Aling Nena, nakangiti. Pero mabait talaga. Ang swerte naming may Gabo kami. Hindi na nagtanong pa si Leslie. Lumayo siya, ang mga salita ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi lang si Aling Nena. Lahat ng tinatanong niya, puro papuri kay Gabo. Tila ba ay siya lang ang nagdududa sa pagkatao nito. Pagsapit ng tanghali, habang papunta siya sa pantry, nabangga niya si Marco. Leslie Alcantara, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Bakit gabi ka na umuwi? May binibisita ka bang janitor? Sayang naman ang pinag-aralan mo kung ganyan ang magiging ka-level mo. Naramdaman ni Leslie ang init sa kanyang mukha. Wala kang pakialam, Sir Marco. Naku, may naririnig akong chismis, bulong ni Marco, lumapit sa kanya. Na parang si Gabo raw may mga koneksyon sa itaas. May mga nagsasabi pa nga na hindi raw talaga siya janitor. Baka naman, pinaglalaruan ka lang. Ang mga Alcantara, madalas gamitin lang. Ang mga salita ni Marco ay parang lason na unti-unting bumubulok sa kanyang puso. Hindi nito sinabi ng diretsyo, ngunit nagtanim ito ng binhi ng pagdududa. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Leslie, nakatanggap siya ng isang email sa kanyang personal laptop. Anonymous sender. Walang pangalan. Binuksan niya. Ang laman ay isang blurred na larawan. Nakita niya si Donatella Suarez, ang babaeng kilalang-kilala sa business world bilang isang walang-awang kalaban ng Alcantara Lim. Ngunit sa larawan, kasama niya ang dalawang lalaki na tila mga preman, ang mga mukha nila ay nakikita, at sa braso ng isa, nakita ni Leslie ang kaparehong marka ng dragon na may korona. Ang parehong marka na nakita niya sa isa sa mga lalaking umatake sa kanya. Napakagat si Leslie sa kanyang labi. Ang Donatella Suarez ay kalaban ng kanilang pamilya. At ang mga lalaking umatake sa kanya ay may koneksyon sa kanya. At ano ang koneksyon nito kay Gabo? Naguguluhan siya. Ang email ay may simpleng text lang, mag-ingat sa mga anino. Hindi lahat ng nakikita mo, totoo. At hindi lahat ng nagliligtas, santo. Naramdaman ni Leslie ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ang mundo na akala niya ay naintindihan niya ay unti-unting nagiging isang malaking puzzle. Lumabas siya para magpalamig ng ulo. Nakita niya si Gabo sa labas ng gusali, nag-iisa, nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malayo. Ang kanyang sugat sa braso ay may benda pa rin. Lumapit si Leslie, dahan-dahan. Gabo, bulong niya. Napaigtad si Gabo. Leslie, hindi ka pa umuwi? Umupo si Leslie sa tabi niya. Ikaw rin. Sugat mo, okay na ba? Ngumiti si Gabo, isang malumanay na ngiti. Okay na. Sanay na ako sa mga ganito. Huminto siya. Galing ako sa isang pamilya na hindi nakaranas ng yaman. Kailangan naming magsimula sa wala. Kaya natuto akong maging maingat, maging matatag. Maraming beses akong nasaktan, Leslie. Hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal. Tiningnan siya ni Leslie, ang kanyang puso ay nanakit. Ang pagkabahala niya ay unti-unting napalitan ng simpatsya. Naisip niya ang kanyang sarili, na sa kabila ng yaman, ay nasaktan din ngunit ang sakit ni Gabo ay tila mas totoo, mas malalim. Kahit minsan, kinailangan kong itago ang tunay kong nararamdaman, o ang tunay kong kakayahan, para lang protektahan ang sarili ko, patuloy ni Gabo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan.
Kasi minsan, ang mga tao, hindi ka nila makikita sa kung sino ka talaga. Kung ano lang ang nakikita nila sa labas. Naramdaman ni Leslie ang kagat ng guilt. Siya ang gumawa niyon kay Gabo. Siya ang humusga sa kanya batay sa kanyang uniforme. Naramdaman niya ang isang matinding pagmamahal para sa taong ito, na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nanatiling mapagpakumbaba at mabait. Ang pagdududa niya ay tila naglaho. Gabo. Bulong niya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay niya. Sana maintindihan mo na nagbabago ako. At sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan yon. Ngumiti si Gabo at sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Alam ko, Leslie. Ramdam ko. Huminga ng malalim si Leslie. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang kanyang puso ay nagsasabing magtiwala. Nang magpaalam si Gabo, naglakad si Leslie patungo sa kanyang desk para kunin ang kanyang bag habang naglalakad siya. May nasagi ang kanyang paa sa ilalim ng desk, isang maliit, makintab na bagay. Yumuko siya para pulutin ito. Hindi ito ang device na nahulog ni Gabo dati. Ito ay isang eleganteng ballpoint pen. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang bigat at disenyo. Hindi ito ordinaryong panulat. Mayroon itong maliit na buton sa gilid na halos hindi makita. Leslie pressed the button out of curiosity. Lumabas ang isang maliit na digital screen sa gilid ng panulat. Nagulat si Leslie. Ito ay parang isang high-tech na gadget, isang miniature computer. Naglilista ang screen ng mga folders at files, lahat ay may cryptic code. Nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Project Phoenix. Binuksan niya. Nag-flash ang isang diagram. Isang building blueprint. Isang malaking korporasyon. At sa gitna ng blueprint, nakita niya ang logo ng Aura Innovations Corp. Ngunit mayroon pa. Sa gilid ng screen, may isang malaking portrait. Isang pamilyar na mukha. Ang mukha ni Gabo. At sa ilalim ng kanyang larawan, nakasulat ang isang pangalan at isang titulo. Aura Innovations Corp. Si Gabriel Zamora. Naramdaman ni Leslie ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at bumagsak ang panulat sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang malakas na putok sa kanyang tenga. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang lahat ng pagdududa na nawala kanina ay bumalik 10 beses na mas malakas. Hindi lang janitor. Hindi lang may koneksyon. Siya mismo ang CEO. Ang lahat ng pagtitiwala niya, ang lahat ng naramdaman niya, ay tila isang malaking kasinungalingan. Hindi ito totoo, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Pakiramdam niya ay niloko siya, pinaglalaruan, ginamit. Ang lahat ng sakit na inakala niyang nalampasan niya ay bumalik, mas matindi pa. Alessa, Leslie Alcantara. Napakagat si Leslie sa kanyang labi, pilit na pinipigilan ang tili na gustong lumabas sa kanyang bibig. Ang panulat ay nakakalat sa sahig, ang screen nito ay nagpapahiwatig pa rin ng katotohanan, Gabriel Zamora, CEO. Ang kanyang hininga ay humahabol, ang kanyang puso ay kumalabog sa dibdib. Niloko siya. Pinaglalaruan. Ang lahat ng pagbabago, ang lahat ng naramdaman niya, ay tila isang malaking biro. Ang janitor na nagligtas sa kanya, ang janitor na nagtapat ng pagtingin sa kanya, ay ang CEO ng kumpanya na pinipilit siyang pagtrabahuhan. Hindi niya matanggap. Tumindig siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang harapin si Gabo. Ngayon. Naglakad siya patungo sa pantry, ang kanyang mga yapak ay matigas at mabilis. Nandoon si Gabo, naglilinis ng coffee machine, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Tila ba ay normal ang lahat? Normal ang kanyang pagpapanggap. Gabo, matalim na sabi ni Leslie, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Napalingon si Gabo, ang kanyang mukha ay nagulat. Ma'am Leslie. May kailangan po kayo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalala, ngunit sa mga mata ni Leslie, ito ay isa ng panloloko. Leslie glared at him, her eyes blazing. Hinila niya ang panulat mula sa sahig at itinapon ito sa dibdib ni Gabo. Ito. Ano ito, Gabo? Ano ang ibig sabihin nito? Napatingin si Gabo sa panulat na nahulog sa sahig, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang kanyang kalmado ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkaalarma, pagkatapos ay pasakit. Leslie. Bulong niya, nag-aalinlangan.
Hindi mo dapat eh. Hindi ko dapat. Kaya pala ang galing mong makipaglaban. Kaya pala ang dami mong alam. Kaya pala ang bait mo sa akin, dahil ako ang anak ng taong gusto mong lokohin. Leslie's voice rose, her anger consuming her. Sa gitna ng kanilang paghaharap, dumating si Marco, kasama ang ilang mga empleyado na nagulat sa kanilang sigawan. Nakita niya ang panulat sa sahig at ang mukha ni Leslie na puno ng galit. Anong nangyayari rito? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Nag-aaway na ba ang janitor at ang trainee? O baka naman, may nalalantad na sikreto rito? Humakbang siya at sinipa ang panulat. Ang screen nito ay nag-flash sa mukha ni Gabo at ang titulong EC. Napalingon ang lahat ng empleyado sa panulat, pagkatapos ay kay Gabo at sa huli kay Leslie. Nagulantang ang lahat. Ang kanilang janitor ay ang CA. Gabo closed his eyes for a moment, a sigh escaping his lips. Unti-unti siyang naglakad palapit kay Leslie, ang kanyang mga mata ay malungkot. Alam ko na ganito ang mangyayari, Leslie. Kaya nga hindi ko masabi. Kaya ka nagpanggap. Kaya mo ako niloko. Kaya mo ako iniligtas. Para ano? Para paglaruan ang damdamin ko. Leslie's voice was full of betrayal. Akala ko nagbabago ako. Akala ko totoo ang lahat. Pero isa lang pala akong test, isang laro para sa inyo ni Papa. Natahimik ang buong opisina. Narinig ang tunog ng pagbaba ng elevator. Pagkatapos ay dumating ang security guards na tila may nag-alarma. Si Marco, na kanina'y nagtataka, ay unti-unting nakangisi. Naging malinaw sa kanya ang lahat. Leslie, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ako ang CEO ng Aura Innovations. At ang pagdating mo rito ay isang bahagi ng plano. Hindi para paglaruan ka, Leslie. Kundi para protektahan ka at ang pamilya mo. Ang kumpanya ng papa mo nasa bingit ng pagbagsak. Ang Alcantara Lim Conglomerate ay nalulugi. Ang pagiging pabaya mo noon, ang pagkalat ng confidential information, ay nagbigay ng malaking butas. At si Donatella Suarez, ginagamit niya yon para tuluyan kayong pabagsakin. Napakagat si Leslie sa kanyang labi. Pagsira. Paggamit. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, Gabo. Ang isipin na niloko mo ako, o ang isipin na ang lahat ng pinagdaanan ko ay isang malaking kasinungalingan para sa negosyo. Leslie, pakinggan mo ako, pagmamakaawa ni Gabo. Ang pagpapanggap ko ay hindi para lokohin ka. Gusto kong makita kung sino ka talaga sa ilalim ng lahat ng yaman. Gusto kong makita kung may magbabago sa'yo. Gusto kong makahanap ng isang taong magmamahal sa akin, hindi dahil sa kung sino ako sa labas, kundi sa kung sino ako sa loob. At nakita ko yun sa'yo, Leslie. Nakita ko ang pagbabago mo. Naramdaman ko ang pagmamahal mo. Ngunit hindi na nakikinig si Leslie. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lahat ng sakit, galit, at pagkabigo ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang kanyang sarili, pakiramdam niya ay nilalamig. Kahit totoo pa ang lahat ng sinasabi mo, Gabo, bulong ni Leslie, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi ko na alam kung alin ang paniniwalaan ko. Ang lahat ay kasinungalingan. Ikaw, si Papa, ang buong karanasan ko dito, lahat ng ito ay isang malaking palabas lang. Lumakad siya palayo kay Gabo, ang kanyang puso ay nagdurugo. Hindi na niya kayang tumingin sa kanya. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pagbabago niya, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal, lahat ay nawala. Pakiramdam niya ay wala na siyang matitira. Nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang pagmamahal, at nawala ang kanyang sarili. Nagsimulang tumakbo si Leslie, papalabas ng opisina. Walang patutunguhan. Gusto lang niyang lumayo sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit. Narinig niya ang tawag ni Gabo sa kanyang likod, ngunit hindi siya lumingon. Nang makarating siya sa labas ng gusali, tumawag siya ng taxi. Airport, sabi niya sa driver, ang kanyang boses ay matigas at puno ng luha. Basta umalis tayo dito. Sa loob ng taxi, habang papalayo ang kanyang sasakyan sa Aura Innovations, naramdaman niya ang matinding pagkawala. Nawala ang lahat. Ang kanyang mga panaginip, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagmamahal. Ito ang kanyang all is lost moment. Biglang umilaw ang kanyang cellphone, ang lumang cellphone na binuhay niya sa emergency room. Isang papasok na tawag mula kay Don Rafael Alcantara. Nag-alinlangan si Leslie, ngunit sa huli ay sinagot niya. Leslie!
Ang boses ng kanyang ama ay nanginginig, puno ng desperation at takot. Anak, kailangan mong bumalik. Ang kumpanya bumabagsak na. Si Donatella nag-file na siya ng bankruptcy petition. Ngayon lang kita kailangan, Leslie. Ikaw lang ang makakatulong. Leslie dropped the phone, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang krisis ay totoo. Ang lahat ng sinabi ni Gabo ay totoo. Ngunit paano na ngayon? Ang lahat ay nawala. Gabriel Gabo Zamora. Ang tunog ng basag na panulat ay umalinggaw pa rin sa tenga ni Gabriel. Hindi iyon ang tunog ng nasirang gadget, kundi ang tunog ng pagkabiyak ng isang tiwala. Nakatayo siya sa gitna ng opisina habang nagkakagulo ang lahat. Si Marco nakangisi. Ang mga empleyado nagbubulungan. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Leslie, na tumakbo palayo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas masahol pa sa saksak. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga mata ni Leslie, puno ng puot at pagkabigo. Ang kanyang plano. Ang kanyang taktika. Ang lahat ng pag-iingat na iyon ay humantong lamang sa pagkasira ng puso ng taong pinakamamahal niya. Para ano pa ang lahat ng ito? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang pagsubok. Ang pagpapanggap. Ang pagprotekta sa kanyang puso mula sa panloloko. Ngayon, siya ang nanloko. Siya ang nagdulot ng sakit. Ang lahat ng takot niya na maging vulnerable ay nagkatotoo, hindi dahil sa sinaktan siya, kundi dahil siya ang sumakit. Agad siyang sumunod kay Leslie, ngunit huli na. Nakita niya ang taxi na papalayo, ang likod ni Leslie ay halos hindi na makita. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang kamay ay nanginginig. Nag-type siya ng mensahe. Leslie, pakiusap, pakinggan mo ako. Leslie, hindi ko sinasadya. Leslie, bumalik ka. Magpapaliwanag ako. Ibinato niya ang cellphone sa kanyang desk. Walang sagot. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit patay na ang cellphone ni Leslie. Naramdaman niya ang matinding kawalan. Ang tanging babaeng nakakita sa kanya sa ilalim ng lahat ng kanyang maskara, ang babaeng nagsimulang makita ang kanyang tunay na sarili, ay nawala. Dahil sa kanya. Hindi pa natatapos ang kanyang pagdadalamhati nang tumunog ang kanyang opisina phone. Numero ni Don Rafael Alcantara. Inayos ni Gabo ang kanyang sarili, pinilit maging propesyonal, ngunit ang kanyang boses ay nagpapakita ng labis na pagod. Rafael, sabi ni Gabo, nalaman na niya. Gabo, alam ko, galit na sabi ni Don Rafael. Naramdaman ko ang pagkawala ng signal ng kanyang phone. Hindi ito ang oras para magdrama ka. May mas malaking problema tayo. Ang Suarez Group mas mabilis silang kumilos kaysa sa inakala ko. Nag-file na sila ng emergency bankruptcy petition laban sa Alcantara Lim. Sinisikap nilang kuhanin ang lahat ng assets. Naramdaman ni Gabo ang paglamig ng kanyang dugo. Ito ang kinatatakutan niya. Ang pagkalat ng confidential info ni Leslie, kasama ng mga agresibong galaw ni Donatella, ang siyang nagtulak sa Alcantara Lim sa bingit ng pagkalugi. Kailangan mong pigilan yan, Gabo, ang boses ni Don Rafael ay puno ng desperation. Ikaw lang ang may kapangyarihan at koneksyon para magawa yan. Ang merger natin, Gabo, ito na lang ang pag-asa ko para sa lahat ng pinaghirapan ko. Para sa pamilya ko. At para sa kinabukasan ni Leslie. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Gabo. Ang mundo ay tila gumuguho. Ang kanyang puso ay nagdurugo dahil kay Leslie, ngunit kailangan niyang maging matatag para sa Alcantara Lim. Para sa kanila. Sige, Rafael, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Haharapin ko si Donatella. Ngayon na. Pero kailangan ko rin ang suporta mo. Kailangan kong makausap si Leslie. Si Leslie galit sa akin, Gabo, sabi ni Don Rafael. Pero alam kong kailangan niya tayong lahat. Lalo na ikaw. Alam niya sa puso niya ang katotohanan. Matapos ang tawag, inutusan ni Gabo ang kanyang sekretary na mag-set up ng emergency meeting kay Donatella Suarez. Sa loob lamang ng isang oras, nasa conference room na sila ng Suarez Group. Nakatayo si Donatella sa gitna, nakangisi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Ginoong Zamora, sabi ni Donatella, ang kanyang boses ay parang matamis na lason. Hindi ko akalaing makikipagkita ka sa akin. Nabalitaan ko na nagkakagulo sa Aura Innovations. O baka naman, sa puso mo, nagkakagulo. Tiningnan siya ni Gabo, walang emosyon ang kanyang mukha.
Diretso na tayo sa punto, Donatella. Alam kong ikaw ang nasa likod ng pag-atake kay Leslie Alcantara. At alam kong ikaw ang nag-file ng bankruptcy petition laban sa Alcantara Lim. Humalakhak si Donatella. Oh, ganoon ba? At paano mo naman nasabi yon, Ginoong Janitor? Ngumisi siya. Mukhang hindi ka na effective sa pagpapanggap mo. Sayang naman. Akala ko pa naman may bago kang pag-ibig na magiging weakness mo. Pero tila ba, iniwan ka na ng prinsesa mo? Nanlilisik ang mga mata ni Gabo. Huwag mong paglaruan ang pamilya Alcantara, Donatella. At huwag mong paglaruan ang damdamin ni Leslie. Ang merger ng Aura Innovations at Alcantara Lim ay matutuloy. At hinding-hindi ko hahayaan na mapasa iyo ang anumang bagay na pagmamay-ari nila. Nagtaas ng kilay si Donatella, bahagyang nagulat sa seryosong tono ni Gabo. Matutuloy? Mukhang hindi na. Ang Alcantara Lim ay babagsak na. At ang anak ni Rafael, si Leslie, ang siyang dahilan. Hindi siya handa. At ikaw, hindi ka rin handa. Para sa negosyo o sa pag-ibig. Ngumiti si Gabo, isang malamig na ngiti. Akala mo lang yon, Donatella. Hindi mo pa ako kilala. Ang Aura Innovations ay may sapat na resources para labanan ka. At ang Alcantara Lim, kasama ko, ay magiging mas malakas kaysa dati. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang maliitin ang determinasyon ng mga taong ito. At ang pagkakamali mo ay ang pag-akala na ang pag-ibig ay isang kahinaan. Tumindig si Gabo. Ang pag-ibig, Donatella, ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundong ito. Ito ang magtutulak sa akin para protektahan ang lahat ng mahalaga sa akin. At hindi ka mananalo. Babangon kami. Umalis si Gabo, iniwan si Donatella na nakakunot ang noo, bahagyang nag-aalala sa narinig niya. Sa kanyang opisina, tahimik na umupo si Gabo. Alam niyang kailangan niyang gawin ang huling bagay na ito. Hindi para sa negosyo. Para kay Leslie. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-record ng isang voice message. Leslie, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita. At karapatan mong maramdaman iyon. Hindi ko gustong magpaliwanag para lang ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong maintindihan mo ang sakit na dinala ko sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim. Dati, minahal ko ang isang babae. Iniwan niya ako dahil hindi ako sapat. Hindi ko pinakita sa kanya ang tunay kong estado. Mula noon, natakot akong maging totoo. Natakot akong mahalin ako dahil sa pera o sa posisyon. Gusto kong may makakita sa akin, sa Gabriel Zamora na naglilinis ng sahig, hindi sa si. Kaya nagpanggap ako. Ito ang naging paraan ko para subukan ang pagmamahal. Isang masakit na paraan. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit nang dumating ka, Leslie, nagbago ang lahat. Nakita ko ang pagbabago mo. Ang pagiging mapagpakumbaba mo. Ang kabutihan ng puso mo. Nakita ko ang sarili ko na nahuhulog sa iyo, araw-araw. At sa tuwing nakikita kitang nasa panganib, pakiramdam ko kailangan kitang protektahan. Hindi dahil sa utos ng papa mo, kundi dahil totoo ang nararamdaman ko. Ang pagtatapat ko sa iyo sa kalye ay totoo, Leslie. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Alam ko na niloko kita sa simula. Ngunit ang pagmamahal na naramdaman ko para sa iyo, iyon ang pinakatotoong bagay na nangyari sa akin sa buong buhay ko. Hindi ko hihingin ang tawad mo ngayon. Hihingin ko lang ang pag-unawa mo. Pakiusap, Leslie. Mag-isip ka. Ang mga desisyon ko, kahit mali, ay para sa iyo at para sa inyo. Pinatay niya ang recorder. Ipinadala niya ang mensahe sa Leslie, sa pag-asang isang araw ay mabubuksan niya yon. Sa kanyang kondominium, nakaupo si Leslie sa sahig, ang kanyang mga mata ay namamaga. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang mensahe mula kay Don Rafael ay paulit-ulit na nagpapahirap sa kanya. Ang pagkalugi ng Alcantara Lim. Ang pangalan ni Donatella Suarez. Ang lahat ay tila konektado. Ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang kasalanan. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang voice message. Mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-aalinlangan siya, ngunit sa huli, pinindot niya ang play. Ang boses ni Gabo. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng sakit at pagmamahal. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang nakaraan. Ang kanyang mga takot. Ang kanyang pagmamahal.
Naramdaman niya ang luha na umagos sa kanyang pisngi. Kasabay nito, umilaw ang sa kanyang harapan. Isang breaking news. Alcantara Lim Conglomerate, nasa matinding krisis, mga eksperto, sinisisi ang nakaraang internal mismanagement at agresibong galaw ng Suarez Group. Leslie's blood ran cold. Ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang pabaya. Ang lahat ay konektado. Hindi lang ang kanyang puso ang nasira. Pati ang pamilya niya, ang legacy nila, ay nasa panganib dahil sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa kanyang sakit. Mas malaki ang nakataya kaysa sa kanyang nasirang puso. Leslie Alcantara. Ang tunog ng telepono na bumagsak sa sahig, kasama ang boses ni Papa, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ang balita sa ay patuloy sa pag-flash. Alcantara Lim Conglomerate, nasa bingit ng pagbagsak. Si Donatella Suarez, handa nang sakupin ang lahat. At siya, si Leslie, ang siyang may pagkakamali. Ang lahat ng kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang sakit ng pagkabigo kay Gabo ay nanatili, ngunit ang responsibilidad para sa kanyang pamilya ay mas matimbang. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Kinuha niya ang kanyang bag, wala na siyang pakialam sa mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Kailangan niyang bumalik. Hindi para kay Gabo, kundi para sa sarili niya. Para sa kanyang pamilya. Para patunayan na nagbago siya, hindi dahil sa sinuman, kundi dahil kailangan. Kinabukasan ng umaga, naglakad si Leslie papasok sa lobby ng Aura Innovations Corp. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang tindig ay matatag. Hindi na siya nakasuot ng pangkaraniwang office attire. Nagsuot siya ng isang corporate dress na simple, ngunit elegante, na nagpapahayag ng kanyang pagiging seryoso. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang mga mata ng mga empleyado ay nanlaki sa gulat nang makita siya. Ang balita tungkol sa paghaharap niya kay Gabo at ang pagbunyag sa tunay nitong pagkatao ay mabilis na kumalat. Leslie, narinig niya ang boses ni Marco, puno ng pagkabigla. Bakit ka nandito? Ang kanyang mga mata ay nanunuya pa rin, ngunit may bahid ng pagkabahala. Lumapit si Leslie kay Marco, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Narito ako para magtrabaho, Sir Marco. Ngunit ang tono niya ay hindi na ang dating Leslie na kinakabahan. May otoridad. Trabaho. Matapos ang lahat ng nangyari. Sir Marco, putol ni Leslie, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. Sa loob ng ilang linggo, pinahirapan mo ako. Sinisiraan mo ako sa harap ng lahat. At ang pinakahuli, sinadya mong ipadala ako sa isang delikadong lugar para mapahamak. Mayroon akong mga ebidensya ng lahat ng ginawa mo. Tumindig siya at tiningnan ang mga empleyadong nakikinig. Ang isang leader, Sir Marco, ay dapat nagbibigay inspirasyon at suporta, hindi naghahanap ng ikapapahamak ng kanyang mga tauhan. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo. Napaismid si Marco, ang kanyang mukha ay namutla sa kahihiyan at galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang narinig mula sa likuran. Tama si Elia Alcantara, Ginoong Lim. Lumingon ang lahat. Nakatayo si Gabriel Zamora, hindi nakasuot ng uniforme ng janitor, kundi ng isang corporate suit na sadyang nagpapakita ng kanyang pagiging CEO. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatingin kay Marco. Ang Aura Innovations ay hindi nagpapahintulot ng ganitong uri ng asal. Ginoong Lim, ipagpaumanhin niyo, ngunit tinatanggal na kayo sa inyong posisyon. Mangyaring kunin ang inyong personal na gamit at lumabas ng mapayapa. Namutla si Marco, hindi makapaniwala. Sinubukan niyang magreklamo, ngunit ang malamig na tingin ni Gabo ay nagpatigil sa kanya. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ngunit sa pagkakataong ito, puno ng paghanga at respeto para kay Leslie at Gabo. Tahimik na umalis si Marco. Leslie didn't even flinch. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bahagyang tagumpay. Hindi para sa kanya, kundi para sa katarungan. Sa loob ng sumunod na ilang araw, naging magulo ang Aura Innovations. Ang balita tungkol sa bankruptcy filing ng Suarez Group laban sa Alcantara Lim ay kumalat sa buong bansa. Naging abala si Gabo sa pag-organisa ng depensa, sa paghahanap ng legal strategies, at sa paghahanda ng countermeasures. Sa kabila ng kanyang galit at pagkabigo, kinailangan ni Leslie na magtrabaho kasama si Gabo.
May mga sandali na umiiwas pa rin siya sa pagtingin sa mga mata nito, ang sakit ng panloloko ay sariwa pa rin. Ngunit sa bawat meeting, sa bawat dokumento na kanilang pinag-uusapan, nakikita niya ang husay ni Gabo. Ang kanyang analytical skills, ang kanyang strategic thinking, ang kanyang kakayahang magdesisyon sa ilalim ng matinding pressure. Hindi siya isang simpleng CA. Siya ay isang henyo. At sa bawat oras na nagtatrabaho sila, naramdaman din ni Gabo ang kakayahan ni Leslie. Hindi na siya ang pabaya, walang pakialam na Leslie. Naging matalino siya, masipag, at may malalim na pag-unawa sa kanilang problema. Leslie, tingnan mo ito, sabi ni Gabo, nakaturo sa isang spreadsheet. Ang cash flow ng Alcantara Lim ay bumababa ng husto sa huling 2 quarter. Masyadong malaki ang gasto sa marketing sa Europe at walang sapat na balik. Tiningnan ni Leslie ang datos. Ang mga numerong ito ay pamilyar. Ito ang mga report na kanyang nasira. Ang marketing team doon may problema sa pagpaplano, sabi niya. Dapat ay inilipat na ang budget sa Asia market. Mas malaki ang growth potential doon. Nagulat si Gabo. Tama ka. Nakita mo ang hindi nakita ng mga expert namin. Saan mo nalaman yan? Napahiya si Leslie. Nakita ko lang sa mga lumang report na inayos ko. Hindi niya masabi na ito ang sarili niyang pagkakamali. Leslie, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ito ang oras para magtago. Naramdaman ko ang pagbabago mo. Nakita ko kung gaano ka kasipag at katalino. Ang mga insights mo ay nakakatulong sa atin. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa pagtatrabaho nila ng magkasama, unti-unting nabubura ang mga pader sa pagitan nila. Hindi pa niya napapatawad ng buo si Gabo, ngunit naramdaman niya ang respeto. Nakita niya ang kanyang pagiging seryoso, ang kanyang pagmamalasakit hindi lang sa kanyang kumpanya, kundi sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang mga empleyado. Isang gabi, habang nag-o-overtime sila, tahimik silang kumain ng dinner sa kanyang opisina. Leslie, simula ni Gabo, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong masakit pa rin sa iyo ang lahat. Ang pagkabigo. Ang pagtatago ko. Tumango si Leslie, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang plato. Masakit. At wala akong hihingin sa iyo kundi pag-unawa, patuloy ni Gabo. Ang pagpapanggap ko ay naging bahagi ng aking depensa. Pero ang lahat ng naramdaman ko para sa iyo, ang pagliligtas ko sa iyo, ang pagmamahal ko sa iyo, Leslie, totoo lahat iyon. Tiningnan ni Leslie si Gabo. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng sinseridad. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang puso. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ngayon mayroong pag-unawa. Bakit mo hindi sinabi ng mas maaga, Gabo, bulong niya. Natakot ako, sagot ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng vulnerability. Natakot akong mawala ka sa akin. Natakot akong husgahan mo ulit ako. Natakot akong mahalin mo ako dahil sa posisyon, tulad ng dati. Ang pagsubok na ito, hindi ito naging madali para sa akin, Leslie. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang minahal. At nakita ko kung paano ka nagbago, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mo. Naramdaman ni Leslie ang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Gabo na ganito kahina. Ang kanyang pagiging bukas ay nagbukas din ng kanyang puso. Hindi pa niya napapatawad ng buo, ngunit ang daan patungo sa pagpapatawad ay unti-unti nang lumilinaw. Dumating ang araw ng pagdinig. Ang pinakamahalagang laban sa pagitan ng Aura Innovations, kasama ang Alcantara Lim at ng Suarez Group. Nagtipon ang lahat sa isang malaking conference room. Si Donatella Suarez, nakangisi, nakaupo sa kabilang panig, kasama ang kanyang mga abogado. Si Gabo ay nakaupo sa gitna, kasama ang kanyang legal team. At sa tabi ni Gabo, nakaupo si Leslie. Tiningnan siya ni Donatella, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkamangha at pagkalito. Naku, Ina Alcantara, akala ko ba'y umalis ka na? Naubusan ka na ba ng pera para bumalik sa Amerika? Leslie glared at her, her eyes firm. Narito ako para ipagtanggol ang pamilya ko, Donatella. At ang kumpanya. Sinimulan ni Donatella ang kanyang presentasyon, sinisisi ang Alcantara Lim sa mismanagement at ipinapakita ang lahat ng butas sa kanilang financial records. Lumabas ang mga datos tungkol sa pagkalugi ng kumpanya, ang mga ebidensya ng kapabayaan. Ang lahat ay tila laban sa Alcantara Lim. Nagsimulang magsalita ang abogado ni Gabo. Ngunit biglang tumindig si Leslie.
Pakiusap, Ginoong Zamora, sabi niya, pwede po ba akong magsalita? Tumingin si Gabo sa kanya, nag-aalinlangan. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango siya. Huminga ng malalim si Leslie. Lumapit siya sa board, may hawak na marker. Totoo na ang Alcantara Lim ay nakaranas ng pagkalugi, simula ni Leslie, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. At aminin ko, may bahagi ako sa mga pagkakamaling iyon. Ang aking kapabayaan ay nagdulot ng malaking butas sa aming pundasyon. Nagtawanan ang grupo ni Donatella. Oh, ganoon pala. Kaya sumuko na kayo. Ngumiti si Leslie, isang malamig na ngiti. Hindi. Dahil kung may pagkakamali man, mayroon ding solusyon. Nakita namin ang mga butas sa aming sistema. Nakita namin ang mga oportunidad na hindi namin nakita dati. Itinuro niya ang board. Batay sa aming analisis, kung naayos ang marketing strategy sa Europe at inilipat sa Asia Pacific, maiiwasan ang pagkalugi. At ang merger sa Aura Innovations ay magbibigay sa Alcantara Lim ng bagong teknolohiya at mas matatag na pundasyon para sa hinaharap. Nagsimula siyang magpaliwanag ng mga bagong stratehiya, ang kanyang mga salita ay puno ng kaalaman at kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa Donatella, at ipinaliwanag niya kung paano nilalayon ni Donatella na samantalahin ang pagkakamali ng Alcantara Lim at kung paano naman sila handang lumaban. Ipinakita niya ang mga financial projections na nagpapakita ng potensyal na pagbangon ng Alcantara Lim sa ilalim ng pamamahala ng Aura Innovations. Natahimik ang lahat. Si Donatella, na kanina'y kampante, ay unti-unting namutla, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula kay Leslie. Sa gilid, nakita ni Gabo ang Leslie na ito. Hindi na ang walang kwentang prinsesa. Isang leader. Isang mandirigma. At naramdaman niya ang matinding pagmamahal at paghanga para sa kanya. Tumindig si Gabo at lumapit kay Leslie, inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang plano ng aming merger, kasama ang strategic analysis ni Emma Alcantara, ay nagpapakita ng kakayahan naming itama ang mga pagkakamali at mas patatagin ang aming posisyon. Ang Suarez Group ay hindi magtatagumpay sa hostile takeover na ito. Ang mukha ni Donatella ay puno ng galit at pagkadismaya. Alam niyang talo na siya. Nang matapos ang pagdinig, bagamat hindi pa formal na tapos ang laban, malinaw na ang tide ay pumabor sa Aura Innovations at Alcantara Lim. Nagtagumpay sila. Nang lumabas si Leslie sa conference room, naramdaman niya ang matinding pagod ngunit may kasamang kasiyahan. Natapos niya ang bahagi niya. Biglang may umakap sa kanya. Si Don Rafael Alcantara. Ang kanyang ama. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamalaki. Anak ko ni. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagbago ka. Naging ganap na Alcantara ka na. Proud na proud ako sa'yo. Niyakap din ni Leslie ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit ay unti-unting naglaho. Naintindihan niya. Ang kanyang ama ay hindi lang nagparusa, kundi nagbigay ng aral. Nang bumitaw sila, lumingon si Leslie. Nakita niya si Gabo, nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, paghanga at pag-asa. Naramdaman ni Leslie ang kuryente sa pagitan nila. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang daan patungo sa buong pagpapatawad ay hindi pa tapos, ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanilang kinabukasan. Alessa, Leslie Alcantara. Isang linggo matapos ang matinding pagdinig, ang mga legal na labanan ay unti-unting natapos. Ang pinal na desisyon ng korte ay pabor sa merger ng Aura Innovations at Alcantara Lim Conglomerate. Ang Suarez Group, sa paunguna ni Donatella, ay nagtamo ng matinding pagkalugi. Ang kanilang pagtatangka na sakupin ang Alcantara Lim ay nabigo. Sa halip, sila ang nawalan ng kredibilidad at malaking halaga ng pera. Tahimik na umupo si Leslie sa kanyang bagong opisina, na ngayon ay nasa executive floor na, katabi mismo ng kay Gabo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintana, nagbibigay ng init sa kanyang balat. Hindi na siya nakaramdam ng galit o puot. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, sa kabila ng mga pasa na iniwan ng nakaraang mga pangyayari. Biglang bumukas ang pinto. Si Don Rafael Alcantara. Mukha siyang mas bata, mas malaya sa pasanin. Hindi na siya ang matigas at malungkot na Don Rafael na nakilala ni Leslie sa New York.
Yumakap si Don Rafael kay Leslie, mahigpit. Anak ko, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat. Salamat sa lahat. Ikaw ang nagligtas sa atin. Humiwalay si Leslie, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa, kailangan kong aminin na nasaktan ako sa paraan ng pagtuturo mo sa akin. Ngunit naiintindihan ko na ngayon. Kailangan kong matuto. Kailangan kong makita ang halaga ng buhay sa labas ng lahat ng yaman. Ang lahat ng ginawa mo, kahit masakit, ay para sa ikabubuti ko. At para sa kinabukasan ng ating pamilya. Niyakap ulit siya ni Don Rafael. Patawarin mo ako, Leslie, kung naging masyado akong matigas. Mahal na mahal kita. Gusto ko lang na maging matatag ka. At ngayon, ipinagmamalaki kitang maging Alcantara. Hindi lang dahil sa pangalan, kundi dahil sa kung sino ka na ngayon. Matagal silang nag-usap, nagkwentuhan tungkol sa mga nakaraang taon, nagbabahagi ng mga saloobin na hindi nila kailanman na ibahagi dati. Sa wakas, naramdaman ni Leslie ang buong pagpapatawad. Ang pamilya ay muling nagkaisa, mas matibay kaysa dati. Kinabukasan, lumakad si Leslie patungo sa opisina ni Gabo. Bukas ang pinto, at nakita niya itong nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa labas. Lumapit siya, dahan-dahan. Gabo, bulong niya. Lumingon si Gabo, ang kanyang mukha ay puno ng sorpresa, pagkatapos ay pag-asa. Leslie. Tumayo si Leslie sa harap niya, ang kanyang puso ay kumalabog. Gabo, pakinggan mo ako. Huminga siya ng malalim. Nasaktan ako nang malaman ko ang lahat. Ang pagtatago mo, ang iyong pagpapanggap, ang lahat ng iyon ay nagdulot ng matinding sakit sa akin. Naramdaman ko na niloko ako, na ginamit ako. Naramdaman ni Gabo ang panginginig sa kanyang katawan. Alam ko, Leslie. Wala akong magagawa kundi tanggapin ang galit mo. Ngunit, patuloy ni Leslie, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa kanya, puno ng pagmamahal. Ngayon, naiintindihan ko na. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Ang nakaraan mo. Ang takot mo na mahalin ka dahil sa material na bagay. At Gabo, sa kabila ng lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok na ito, ay nagbigay sa akin ng pinakamahalagang aral. Tinuruan mo ako ng halaga ng pagiging totoo. Tinuruan mo ako ng halaga ng pagiging mapagpakumbaba. At nakita ko ang tunay na ikaw, Gabo. Hindi ang siye, hindi ang janitor. Kundi ang taong nagmamalasakit, ang taong matapat, ang taong nagligtas sa akin. Ang taong minahal ko ng walang pasubali. Naramdaman ni Gabo ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Leslie. Patawad, Gabo, bulong ni Leslie. Patawad kung hindi ko nakita ang halaga mo noon. Patawad kung hinusgahan kita. At patawad kung nagduda ako sa pagmamahal mo. Niyakap niya si Gabo ng mahigpit. Naramdaman ni Gabo ang paghupa ng kanyang mga pasanin. Patawad din, Leslie. Patawad kung nasaktan kita. Patawad kung hindi ako naging matapang para maging totoo sa iyo ng mas maaga. Humiwalay si Leslie, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Niyakap siya ni Gabo ulit, mahal mas kita, Gabriel Zamora. Mahal na mahal din dahil sa kung sino ka sa labas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pagkabigo ay handa akong harapin ang lahat ng pagsubok sa mundo walang basta kasama kita. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang simpleng seremonya sa isang tagong hardin sa Tagaytay, ikinasal si Alessa Alcantara at Gabriel Zamora. Hindi ito ang bonggang kasal na inaasahan para sa isang Alcantara. Walang libu-libong bisita, walang mamahaling dekorasyon. Ang tanging naroroon ay ang kanilang pamilya at ang mga pinakamalapit na kaibigan. Nakasuot si Leslie ng isang eleganteng simpleng puting bestida, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan at kapayapaan. Wala na ang dating Leslie na kirot, na puno ng pagmamataas. Ngayon, siya ay isang babaeng natuto magmahal at magpatawad, isang babaeng natagpuan ang kanyang tunay na halaga. Nandoon si Don Rafael, nakangiti at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Nakita niya ang kanyang anak na natagpuan ang tunay na kaligayahan. Sa harap ng altar, hawak ni Gabo ang kamay ni Leslie, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ipinapangako ko, Leslie, bulong ni Gabo, na hinding-hindi na ako magtatago ng anumang bagay sa iyo. At hinding-hindi ko hahayaan na masaktan ka pa. Ikaw ang pinakamalaking kayamanan na natagpuan ko. At ikaw, Gabo, ang aking tahanan, sagot ni Leslie, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. 5 taon ang lumipas. Ang Alcantara Lim Conglomerate at Aura Innovations Corp.
ay lumago ng husto, naging isa sa mga pinakamakapangyarihang kumpanya sa Asya. Si Leslie at Gabo ay naging isang power couple sa mundo ng negosyo, kinikilala hindi lamang sa kanilang husay, kundi sa kanilang integridad at pagmamalasakit. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kanilang pamilya. Mayroon na silang 3 anak, isang lalaki, si Rafael Gabriel, na kasing likot ng kanyang ina at kasing talino ng kanyang ama, isang babae, si Alessa Marie, na kasing ganda ng kanyang ina at kasing tahimik ng kanyang ama, at ang pinakabata, si Zamora Kyle, na kasing kulit at kasing lambing ng kanyang ama. Isang linggo ng hapon, habang naglalaro ang kanilang mga anak sa hardin ng kanilang simpleng bahay, hindi na sila nakatira sa penthouse, mas gusto nila ang mas pribadong buhay. Umupo si Leslie sa gilid ng swing, nakatingin sa kanyang pamilya. Dumating si Gabo, may dalang baso ng kape para sa kanya. "Pagod ka na ba, si?" tanong ni Gabo, nakangiti. Yumeling si Leslie. "Hindi. Masaya ako." Sumandal siya sa balikat ni Gabo. "Naalala mo ba ang araw na nagkakilala tayo? Ang pagkairita ko, ang pagpapanggap mo." Tumawa si Gabo. "Paano ko makakalimutan? Ang Leslie Alcantara na nagbuhos ng kape sa akin." Ngumiti si Leslie, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Kung hindi dahil sa lahat ng iyon, hindi ko sana nakita ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ko sana nakilala ang Gabo na nasa ilalim ng uniforme ng janitor. At hindi ko sana natagpuan ang tunay na kayamanan ng puso." Tumingin siya sa kanyang mga anak na masayang naglalaro. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gabo na mahigpit na humawak sa kanyang kamay. "Ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung ano ang hawak mo, kundi sa kung sino ang kasama mo," bulong niya, ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan ay bumabalot sa kanya. Hindi na siya ang prinsesa sa ginintuang kulungan. Siya ay isang reyna sa kanyang sariling karunungan, kasama ang kanyang hari, sa kaharian na binuo nila mula sa pag-ibig, pagpapatawad, at pagiging totoo. At dito nagtatapos ang kwento ni Leslie at Gabo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa huli, kayo ang nagsilbing inspirasyon sa akin upang isulat ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang bawat emosyon, pakiramdam ko ay kasama ko kayo sa bawat ngiti, sa bawat luha, at sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Leslie at Gabo. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa anumang yaman o posisyon, kundi sa kabutihan ng puso at sa kakayahang magmahal ng walang anumang kondisyon. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, mayroong bahagi sa inyong puso na napuno ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng mga pagkakamali, mayroong laging pagkakataon para magbago. Pag-asa na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. At pag-asa na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at mahalin sa kung sino tayo talaga. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento. At kung mayroon kayong anumang saloobin o aral na natutunan mula sa kwento ni Leslie at Gabo, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga boses.